5 tips sa mga nahihirapang mag-ipon. Una, kailangan may reason ka. Bakit ka mag-iipon? Kasi pag wala tayong dahilan, para saan ba yung purpose na pag-iipon natin, talagang hanggang umpisa lang tayo. And then siguro after 1 month or 2 months, tumitigil na agad tayo. Or after 1 year na nag-ipon tayo, pwedeng gagastusin natin to pag wala tayong purpose. And pangalawa, invest on financial education. Para tayo ay makapag-ipon, importante na intindihan natin yung kahalagahan ng pag-iipon. At syempre, mas maganda kung matuto tayo mag-invest. And magsimula tayo sa financial education para maiwasan natin ang ma-scam. Noong ako ay empleyado pa, kahit accountant ako, hindi ako marunong mag-invest at hindi ko rin alam kung paano nga ba magsisimula. Kaya noong 2012, nagsimula ako mag-attend ng financial seminar and then convention about financial literacy para talagang guided ako sa mga gagawin kong desisyon at kung saan ba talaga legit na mag-invest. At sa lahat ng bagay, basta gusto natin maging successful, kailangan natin ng discipline. Ganun din sa pag-iipon. Kailangan tuloy-tuloy ka sa pag-iipon kahit nagsimula ka sa maliit na halaga. And pang-apat, kailangan nasa community of savers ka. Mahirap kasi kapag ang lagi nating kasama, mahilig talagang gumastos, umutang, magagaya tayo sa kanila. Kailangan maghanap tayo ng mga mahilig din mag-ipon at mag-invest at may mga pangarap sa buhay. Dito makikita natin sa wealth calculator na pag meron tayong disiplina sa paghawak ng pera at nagawa natin mag-ipon ng tuloy-tuloy, lalo na pag na-invest natin ang ating pera, talagang yung maliit na halaga na naiipon natin, magiging milyon din yan. Halimbawa, kahit 100 pesos per day ang ating naiipon, 3,000 pesos per month din yan. And kapag nagawa mo itong ma-invest, halimbawa, kumikita on the average ng 12% per year, ito ay nasa 2.94 million na after 20 years. Paano pa pag mas malaki ang kaya mong ipunin at mas disiplinado ka? Halimbawa, 200 pesos per day, ito ay nasa 5.88 million din after 20 years. Or ito yung iniipon natin na kahit 6,000 per month lang. Lalo na pag OFW ka, kayang-kaya natin to. At pang-limang tip, increase your cash flow. Ang cash flow, ito yung income minus expense. Dalawa yung factor na control natin dito. Taasan natin yung income natin or bawasan natin yung expenses natin para tumaas ang ating cash flow. Makikita natin dito sa Solid Financial Foundation or yung tinatawag ko na matibay na alkansya na natutunan ko noong 2012 sa financial seminar. Dito, ang pinakapundasyon ay yung pagkakaroon ng magandang cash flow or magkaroon tayo na additional source of income kung kulang ang kinikita. Kasi kapag okay ang ating cash flow, mabilis nating mabibuild ang ating alkansya. Magkakaroon tayo ng fund for healthcare, life insurance, mababayaran natin ang utang natin ng mabilis, magkakaroon tayo ng sapat na emergency fund, at magkakaroon tayo ng multiple investment. At kung naghahanap ka kung saan ka ba pwede magsimulang mag-ipon at mag-invest, pwede ka sa Kaiser na sinimulan ko rin noong 2012. Dito, tatlo na yung meron ka. Meron kang healthcare, life insurance, at investment. Ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At for as low as 2,647 per month, pwede ka na magsimula sa Kaiser. And to know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.